cooperate with the ICC, lalo kung dinaan daw po nila sa Interpol. Is that a change of position? No. You have misread it. We do not cooperate with the ICC. That is the position of this government. So ito mga kabalat yung masasabi natin ambush interview kay President Bongbong Marcos patungkol sa ginawang hearing kahapon ni kay President Duterte. Short reaction niya lang dito at short reaction niya about sa hamon niya ni President Duterte na papuntahin ng ICC dito at sinabi pa nga gusto niya pumunta doon sa ICC. Pero nanindigan din naman si President Duterte na hindi siya magpapakulong sa mga banyaga. Pero si President Bongbong Marcos nanindigan din na hindi siya makipagtulungan dito sa ICC in case na ang ICC ay pumunta dito sa Pilipinas. So nakita kasi siguro ni President Bongbong Marcos kung makipagtulungan ako dyan, lumalabas ng ating justice system sa ating bansa ay inutil pag ganun. Kasi alam naman natin yung jurisdiction ng ICC, pumapasok lang yan kapag yung justice system sa bansa mo ay inutil na. Ibig sabihin hindi na nagpa-function. Yun naman talaga ang literal na dyan. Ayan nga, nakikita natin itong mga kumakalaban sa war on drug ni President Duterte. Ito ay ginagamit lamang na elemento daw. Yan ay narinig ko lang sa mga nagkokomento. Na ganun. Na ginagamit daw itong war on drug ni issue ni President Bongbong Marcos para pahinain itong ating loob ng current administrasyon at mga kapulisan para hindi masyado galawin itong droga o baga hindi masyado mapokus yung panahon ng kapulisan at itong ating gobyerno doon sa droga. Yun ang isa sa mga punto daw. So pero itong reaksyon ni President Bongbong Marcos doon sa sinabi ni President Duterte at yung pananaw niya doon sa ICC na nanindigan siya na hindi talaga siya makipagtulungan dito doon sa ICC kapag pumasok dito sa bansa natin mga kabalat. So ito. Well, was the comment of the Executive Secretary, the former Chief Justice. If yun ang gugustuhin ni PRRD, hindi naman kami haharang doon sa mga ICC. Hindi lang kami tutulong. Ngunit kung pumapayag siya na makipag-usap siya o magpa-imbestiga siya sa ICC, nasa kanya yun. Wala nang kaming desisyon doon. Alright? Sir, with all the admissions, don't you think the DOJ should also initiate reinvestigation of drug-related murders during the previous administration's term? Well, it's right now that is being done by the PNP, and so we're waiting for their findings. But all of the testimony that was given yesterday really will be taken in and will be assessed to see what in legal terms. What is the real meaning and consequence of some of the statements made by PRRD. Now, that will result in a case being filed here in the Philippines. We will just have to see. The DOJ will have to make that assessment. Have you made instructions to the DOJ or to the PNP? I'm sorry? Have you made express instructions to the DOJ or to the PNP to conduct these investigations? Well, we are always monitoring all of these things because the question on EJK has not yet been answered. Who is responsible? And we had some of the mothers of some of the victims that were there, and up to now they have not seen the justice for the murders of their children. And that's still so that that is the DOJ's responsibility to continue to examine all bits of comments, of statements, of testimony, and eventually of evidence to see that that justifies a case to be filed. Sir, after ng signing mo ng dalawang bagong batas, yung maritime at pinatawag yung Philippine Ambassador in China, nag-report ng sumbasya sa inyo? Oo. Yung marching orders? Oo. Wala naman. Ay, sinasabi nila, ino-objectan nila. Sinasabi nila that we do not agree and they will continue to protect what they define as their sovereign territory. Of course, we do not agree with their definition of sovereign territory. So, wala naman na pinagbago.
dahil ganun pa rin ang sitwasyon natin, ganun pa rin ang posisyon natin. Sir, you've always been adamant na hindi nyo kinikilala ang jurisdiction ng ICC. You will not cooperate with them in any way, shape, or form. Pero yung statement po ni ES, ang net effect po nun is that we will ultimately cooperate with the ICC, lalo kung dinaan daw po nila sa Interpol. Is that a change of position? No. You have misread it. We do not cooperate with the ICC. That is the position of this government. Pero pag ni-red notice po ng Interpol, we will be obliged to participate. As Secretary Remulla explained before, we have obligations to Interpol, and we have to live up to those obligations. And therefore, the net effect, ganun din po. We'll see. We'll see how far it goes. We'll see what the ICC does. Thank you, sir. So, yon mga kabanat, no? Yun ang sagot ni President Bongbong Marcos doon. So, ito, magkakaroon tayo ng konting pananaw, no? Backtrack tayo sa ginawang hearing kahapon doon sa Kongreso, kung saan nakita natin na nagbakbakan nga itong si Brusas, no? Vice President Duterte, at itong si Castro, at dahil doon sa mga tanong. Ayon kay President Bongbong Marcos, hindi niya papayagan na hindi makipagtulungan itong gobyerno sa pamumuno niya dito sa ICC. Siguro nakikita ko kasi kung makipagtulungan ka diyan, lumalabas na itong gobyerno natin, itong bansa natin, wala nang kwenta pag ganun, di ba? Kasi alam naman natin, kapag pumasok ng ibang bansa, ibig sabihin yung lugar mo ay hindi mo na kayang yung justice system sa bansa mo ay wala na, inotel na pag ganun. So kung ganun, kung makikipagtulungan si President Bongbong Marcos para habulin itong sa war on drug, una, nakikita natin diyan magkakaroon ng problema. Kasi lumalabas na itong bansa natin, yung justice system sa ating bansa, parang lumalabas na inutil, in short, di ba? Pangalawa, no, parang pinapahina mo yung sistema ng pakipaglaban mo sa droga kung ganun. Kasi ang susunod na mga presidente yan, karamihan naman na bukod tangi kasi si President Duterte na nakipaglaban sa ipinagbabawal na gamot. Daris yan ay parang hakyaw-hakyaw na lang. Halimbawa, kay Pinoy, kay Gloria, kay Irap, or kay maski sa ngayong presidente, hindi natin makikita yung sa totoo lang, alam naman natin ngayon, hindi natin maipagkait. At kahit yung mga kababayan natin sa palibot, magtanong ka, balik na naman sa normal na gawain itong mga nagtutulak, mga kabanat. Kahit yan, kahit kayo magmasid dyan, at marami akong nababalitaan ng ganun. So kung ganun, no, kung halimbawa yung mga pulis na ito at hindi maprotektahan, dapat kasi yung ginawa yung nakakalungkot lang nung kahapon sa hearing, nakikita natin, sa totoo lang, medyo nalulungkot, nakakalungkot kasi parang nangyayari, si President Duterte pinoproteksyonan yung pulis. Paano ngayon si President Duterte hindi na pulis? Ibig sabihin yung pag-protect ni President Duterte sa mga pulis ay wala na. So ano pang ipoprotect niya kaya hindi na sa presidente? Dapat itong current administration ganun din ang gagawin, poproteksyonan niya rin kasi, di ba? Ginagawa din naman, bukod siguro sa mga pulis na ginamit talaga kanilang mga posisyon para gumawa ng labag. Siguro dapat yun ang imbestigahan talaga. Yung mga pulis naman talaga na totoo talaga. Hindi naman ako kasi mga kabanat, no, yung mga tao na nasasabi na inosente, hindi ako maniniwala na inosente mga yan Baski sabihin nila na mga 19 years old dan, 18 years old, 20 years old, sabihin natin kinukol pa nila mga bata, na mga halimbawa 18 years old, 19 years old, 20 years old, 25 years old nga nasawi. Hindi ako naniwala na mga yan ay inosente. May may kinalaman yan sa ipinagbabawal na gamot. Mayroon yan, hindi naman yan i-dispatcha ng mga pulis, mga kabanat, kung walang alam na maaring ikakapahamak din ng mga pulis na ito.
Kasi ang nangyari diyan, inunahan na nila yan si Juan de la Cruz para in case na mahuli yan ng ibang mga kabaro nila ay hindi kumanta. Yun ang kinakatakutan. Yun ang nangyayari kaya mayroong tayong tinatawag na kunwari daw ng laban. Mayroon talaga yan kasi may mga pulis naman talaga ng mga tarantado. Pero yung mayroon ang iba diyan, ang laban talaga sa totoo lang, 'di ba? Napakarami, ilang pulis ba namatay? Yung hearing kahapon sa Kongreso. Tinanong ba nila kung ilang pulis yung namatay sa war on drug? May nag-condemn ba doon? Nalulungkot kami sa mga pulis na nasawi ng nabawian ng buhay. Nalulungkot kami sa mga pulis na tinamaan ng bala. Mayroon ba kayong narinig? Wala, di ba? Lahat ng doon sa panig ng mga in short, nakakalungkot. Maraming kababayan natin nalulungkot na parang pinoprotekto, parang nandun pa yung protection ng mga masasamang elemento ng itong mga kongreso daw kaysa doon sa mga taong matitino, 'di ba? Parang 'yun ay nakakalungkot kasi kahit saan mo titingnan parang ang bias tingnan, 'di ba? Parang ang bias na nakikita mo na yung gobyerno natin, parang nandun yung protection sa sa kabila. Kumbaga sa mga taong gumagawa ng masama. O sana ginawa nila balance, balance. Sana itong ginawang hearing, maring tinatawag nila si kumbaga yung mga nakadama ng magandang pangyayari doon sa war on drug ni President Duterte. At pinatawag din naman nila yung mga taong na di umano na biktima daw ng war on drug ni President Duterte. Sa akin kasi hindi talaga ako naniwala yung mga yan. Once na siguro yung tinatawag nila na nasa labat o kumbaga na tinamaan ng ligaw na bala, talagang yun ay inosente talaga. Like sa mga batang wala pang kamuang-muwang na natamaan ng bala dahil nga sa paglaban sa mga pulis, nagbabarilan. Yun siguro. Pero yung halimbawa, si Kian de los Santos, hindi ako naniniwala itong si Kian de los Santos ay inosente. Bagamat hindi nararapat na ganon na isa-salvage mo. Talagang bawal na bawal yan. Talagang yung mga pulis na yon na nag-salvage ay talagang nahatulan ngayon ng ng murder. At wala pang piyansa at habang buhay pang pagkakulong. 'Di ba? Kasi napatunayan nga na naging gano'n nila. Pero bagaman, pag sinabi mo kasi na yun ay inosente, hindi ako naniwala diyan mga kabanat Hindi ako naniwala na mga inosente yung mga yan. Kasi hindi naman kagaya ng sinabi ni President Duterte, hindi naman mga tanga ang mga pulis na yan na kahit siguro tanga ang pulis, hindi yan babaril ng maglilinis yung pulis. Ililigpit niya ba yung walang kinalaman na tao? 'Di ba? Ikaw, common sense, 'di ba? Kaya sinabi ni President Duterte, common sense. Kaya kasi sa natin, ingot-ingot ka, hindi pwede. Kailangan talaga yung common sense. Nakikita ko kahapon yung ni President Duterte. Mataas yung IQ ni President Duterte. Grabing taas. Kasi talaga naman, kung susundin mo yung batas talaga mga kabanan, kung hindi mo bibigyan ng common sense, halimbawa, gusto mo pa iralin talagang batas, walang mga kabanat, kahit sino, hindi kayang sundin yung talagang perfect. Gusto mo to pa rin yung batas na perfect? Nako, maniwala ka. Magbigay ka dyan ng senador, magbigay ka ng congressman dyan, na yung batas talaga, police o ano ba bang nasa buong mundo na ito, ng mga tao na yung batas na ginawa sa bansa nila, nagawa niya ng perfect. Ay, nako. So, yan, mga kabanat, yung natin. So, yun, napanood yung ni President Bongbong Marcos doon. Ang tugon niya doon sa tinatawag ito pa pala. Sige, re-record nyo na lang ito pala para mapanood nyo. Pero ilagay ko to sa unahan. So, yun, tapos na tayo mga kabanat.